post ng rumored boyfriend ni Miss Catherine Bernardo abay viral at pinag-uusapan na ngayon. So bago tayo magpatuloy, ay magbasa tayo ng isa sa mga komento ninyo sa comment section ng ating tinatawag na comment of the day na napili po natin. Basahin natin mula kay Miss Piggy Yu. Sabi niya, hayaan nyo na kung may mayor nga si Catherine, hayaan na din kung may Kayla na si Daniel. At di naman dapat ikumpara. Pero, ang anak ni Janice smart and talented din eh. Si Catherine naman bata pa lang artista na. Pero sa team up nila ni Daniel, sila talagang sumikat ng todo. While Kayla, after graduating in college, nag-start at nagkapangalan on her own. So, be happy na lang kung totoo nga between Kat and Mayor or Daniel and Kayla. Ayan. So, sana lahat ng mga comments po ay katulad po ng comments si Miss Piggy Yu, natanggap no kung ano man po yung mga nangyayari at nagaganap ngayon. So, salamat ma'am si Piggy Yu. So, ito na, no, matapos nga po na ang dami po mga showbiz articles na naglabasan na naispatan daw di umano itong si Mayor City or Mayor ng Lucena City na si Mayor Mark Alcala na present no doon po sa launching ng business ni Miss Catherine Bernardo. Marami po ang mga nagpapatunay na talagang totoo kung ano man po yung namamagitan sa kanilang dalawa. Marami po talaga yung nagsasabi na talagang meron daw di umano talaga silang relasyon. Kahit na wala pa naman din talagang pag-amin mula kay Miss Catherine Bernardo. So dahil po dito, talagang nag-uugat-ugat ngayon ang ilan sa mga problemang kinaharap ni Catherine. Kasi matapos nga natawaging trapo, itong si Mayor Mark Alcala ay talagang nadadamay po ang pangalan ni Miss Catherine. So isa na rito ang hindi nga paglitaw ni Miss Catherine dun po sa nasabing event na trillion na march para po dun sa mga na nangyari sa Luneta, no? Dahil isa po siya sa mga inaasahang dadalo sa nasabing event. Ang sinasabing isa siya sa mga high paying taxes dito po sa ating pong bansa. So, pinakahuli po nating nakita si Miss Catherine Bernardo sa kanyang launching ng business, no? Kung saan yun nga pinagdidiinan ng ilan, naroon daw si Mayor Mark at hindi raw bumaba ng sasakyan. Pero kung ako if I were Mayor Mark, kung talagang mahal niya si Catherine Bernardo at kung talagang proud siya na maging karelasyon ng isang Catherine, bakit kailangan nilang itago? Anong meron? 'Di ba? Kasi alam na rin naman ng buong Pilipinas na kung may namamagitan sa kanilang dalawa, wala rin namang magagawa ang buong Pilipinas na pigilan sila kung talagang yun ang nararamdaman nila sa isa't isa. So, hindi lang natin alam kung ano ba talaga ang sasabihin nila na parang may paparating kasing film itong si Miss Catherine, kaya ganon. So, kasabay nga nito, isa rin sa mga pinag-ugatan ng galit ng mga netizen. May nag-post kasi si Queen of Philippine Cinema dito po sa X, no? Sabi niya, Catherine can't join you this time because she chose to sympathize with her fellow Philos. It's just bad timing but hope you'll meet the face of fans Philippines next time. Kasi hindi nga siya dumalo doon. Tapos may nag-true ba yan, be? Kilig ako ha. Oo, may kasama niya. Dapat sila sa meet and greet pero nag-cancel si Kat para makisimpatya sa mga kababayan natin ngayong araw. So dahil po dito, syempre, ang laki po ng expectation ng ilang mga Pinoy na nandun po si Catherine kasi dahil sa dito sa post na to. And meron pang mga natuwa, OMG, can't wait na makita si Catherine Bernardo sa rally mamaya. She cancel her meet and greet for fans para makisimpatya sa mga kababayan natin na nag-rally ngayong araw. We are so proud of you, Catherine Bernardo, and never doubt you. We stand the right person talaga. So ito yung pinagmulan talaga ng mga heavy at hindi mo talaga makain ng mga salita mula sa netizen na parang, yun nga, nag-cancel nga pero hindi naman lumitaw si Catherine dun po sa nasabing march. Pero nandun po yung mami niya at ilan sa mga kapamilya niya para sumuporta. Hindi nga lang natin alam kung nandun din si Catherine. Baka nga po lang siya nag-convey lang siya ng kanyang or nag-cover lang siya or hindi siya nagpakilala or nag-post man lang na nandun siya sa rally. That's the reason why isa po siya sa mga tampulan ngayon ng masasakit na salita. Sinabi nila na hindi raw di umano consistent si Miss Catherine Bernardo sa kanyang mga pinaglalaban. Kasi year 2022 ay isa siya sa mga nangunguna sa rally, no? At ngayon dahil daw naging jowa niya ang isang politician na tinatawag ding trapo ng ilang mga Pilipino, ay kaya daw ito raw yung nagpatigil kay Miss Catherine para talagang hindi maging consistent kasi siya rin daw di umano ay jowa ng isang politician. So ganun po yung mga masasakit na salita na talagang binabato ngayon kay Miss Catherine Bernardo. Pero ang maganda kay Catherine is nananatili po siyang tahimik sa lahat ng ito at nananatili po siya talaga
talagang hindi po siya nagsasalita with regards dito sa dito po sa mga isyong ito. So, dahil po dyan, sa isang post na ipinost nga ni Mayor Mark Alcala sa kanya pong social media platform na sinasabing ito po ay ini-incorporate kay Miss Catherine. Sabi niya po dito, matapos ang maraming mga issue ay nag-post si Mayor Mark Alcala sa kanyang Twitter at sinabi niyang reserving my peace. Ayan. So, parang sinasabi nito na kahit sa dami po ng mga pinupukol sa kanya ngayon at sa kanila ni Miss Catherine Bernardo, at mas pinipili po nila yung kapayapaan, nire-reserve nila yung kanilang kapayapaan sa gitna ng issue. Dahil kahit gaano karami at kasasakit ang sinasabi ng publiko sa kanilang dalawa ni Catherine Bernardo at ni Mayor Mark Alcala, ay mas pinipili po nilang manatiling tahimik at manatiling pribado yung kanilang relationship. So katulad po ng sinabi po ni Miss Piggy Yu kanina sa kanya pong comment na hayaan na natin kung talagang si Catherine Bernardo ba ay may relasyon kay Mayor Mark Alcala at talagang masaya siya dun po sa kanyang relationship. So give it to them kasi buhay naman po ni Miss Catherine yan. At the same time, isa rin sa mga sinasabing confirmation ng kanilang relationship kung yung live-in issue ay itinanggi po ng kampo ni Miss Catherine Bernardo. Bakit daw itong aligasyon at ito pong kumakalat na balita na magjowa na sila ni Mayor Mark Alcala ay wala pong tumatanggi sa kampo niya. So parang sinasabi po ng ilang mga netizen na totoo nga ang balita ni si Catherine at si Mayor Mark Alcala ay masaya sa kanilang relationship. Well, in fact, meron pa nga pong mga nagsasabi, may mga rumors na sabay pa silang pumunta sa dermatologist nitong si Catherine para po magpa-derma silang dalawa. At sinasabi pa ng ilang mga nakakita sa kanila na very sweet nga daw si Catherine at si Mayor Mark. So, tayo naman kasi mas maniniwala kasi ang mga Pinoy, ang mga fans si Catherine, kapag po nagpakita sila ng resibo. Yun po kasi yung inaantay ng mga netizen. Kailangan natin ng factual receipt, hindi pa pwedeng hearsay lang. Kasi kahit naman talaga sino, pwede mag-fabricate ng balita. No? So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it. Mr. Alden Richards, bakit nga ba halos maluha sa galit dahil po sa mga statement na inilabas nito sa kanya pong interview this time? But before that, ay meron po tayong babasahin isang comment, no? Tinatawag nating comment of the day, kung saan ay siya po ay nagbigay ng kanyang komento patungkol sa ating last update. Sabi po ni Ma'am Chitelma, we should not force Catherine if she do not want to talk about politics. She's not our property. She's not our property. So please stop dictating her. Please respect her freedom. Which is tama naman, di ba? Sinasabi nga natin na dapat din natin dinidiktahan ng isang Catherine Bernardo na magbigay ng saloobin patungkol sa mga bagay na yan. Kasi marami po sa social media na talagang grabe po yung kanilang panglilibak dito kay Miss Catherine, no? So, anyways, i-congratulate natin si Mr. Alden Richards sapagkat siya po ay tinaguriang Best Actor sa kanyang pagganap sa Hello, Love Again. And of course, dinilabas na rin po, no, yung pinakabago niyang photos na kung saan siya po ay ambassador ng Vivo V60 brand model ambassador Alden Richards 02. Ayan. And dito po sa kanya pong bagong programa or bagong palabas po or parang directorial debut niya na mapapanood na bukas sa Netflix, kung saan ay mayat maya po yung kanyang mga interview para po i-promote yung kanya pong mga paparating na na kanyang program, yung kanyang sariling direct na series po dito po sa Netflix na Out of Order. So, dahil po dyan, marami pong mga talaga namang excited na manood nito. Pero kasabay nga nito, ay hindi rin po napipigilan si Alden Richards na magbigay ng kanyang mga komento patungkol sa mga nagaganap ngayon sa gobyerno. Isa si Alden Richards na talaga namang sobrang Gina G, no? At talagang halos maiyak po siya sa galit dahil po sa mga nakikita niya at talagang parang araw-araw, inaaraw-araw niya talaga ginagamit niyang kanyang social media accounts para po talagang mag-voice out patungkol sa mga korupsyon at sa lahat po ng mga nangyayari dito po sa ating pong bansa. Kasabay nito ang pagiging busy ni Mr. Alden Richards dahil sinabi nga na talagang itong movie na ginawa po niya, no, ito pong mapapanood nga sa Netflix, ay talagang siya po mismo very on hand si Mr. Alden Richards sa paggawa nito. So kasabay nito ay kanya-kanya rin po, no, parang lahat ata ng mga interviews puro
pinapasok ni Alden Richards about the politics kasi I think ito pong kanya pong bagong inilabas o yung kanyang kauna-unang directorial debut na mapapanood sa Netflix ay meron po itong kinalaman sa pinagdadaanan ngayon ng ating bansa. So dahil dito ay sinasabi nga si Alden Richards habang siya ini-interview, kitang-kita sa mga mukha niya kung gaano siya ka-disappointed sa mga nangyayari kasi sinasabi niya nga na ang dami na pong mga ebidensyang naglabasan pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin napapakulong. So dahil po dito sa isang interview niya kung saan may title na Alden Richards, mangyak-nyak sa galit sa mga korap, hindi stupid ang Pinoy. So ganito po yung kanyang komento at ganito po yung kanyang mga statement no matapos po siyang hingan ng kanya pong saloobin patungkol sa mga bagay na ito. So ramdam na ramdam natin ang frustration at galit ng isang Asia multimedia star na si Alden Richards sa issue ng malawakang korupsyon sa Pilipinas. Hindi napigilan ng kapuso superstar na maging emosyonal nang mahinga ng komento tungkol sa mga bagong kaganapan sa bansa. Kaugnay ng matinding nakawan sa pamahalaan lalo na sa Department of Public Works and Highways or DPWH. Nakausap nga ng ilan ang piling members ng entertainment media si Alden sa premiere night ng kanyang bagong pelikulang Out of Order noong September 28 sa Red Carpet Cinema ng Shangri-La Plaza Mall, Mandaluyong City. Si Alden din ang director at producer ng Out of Order na mapapanood sa Netflix simula sa October 2. Napapanood ng kwento ng pelikula dahil tinatalakay dito ang korupsyon kung saan sangkot ang mga government officials, mga pulis at abogado. Kaya naman naitanong kay Alden kung ano ang nararamdaman niya ngayon sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa, partikular na sa usaping kinurakot na pondo para sa flood control projects. Lalo pa nga siya ang mga celebrity na napakalaki ng binabayarang tax. It's not really more of me paying a lot of taxes every year. It's when I see people suffering that I want, that's what I cannot take not as a taxpayer but as a Filipino. Sinasabi niya dito, it's not all about sa kanya dahil siya ay nagbabayad ng malaking tax kaya po siya galit na galit sa korupsyon. Nagagalit siya dahil nasasaktan siya sa mga nakikita niya na mga kapwa niya Pilipino na nagsasuffer, no, dahil po bilang isa sa mga taxpayer at Pilipino. Doon ako galit na kayo. Itong mga korap na to, nakakatulog kayo sa aircon sa malalaking bahay tapos yung mga tao kapag bumaha, kapag may nangyayaring calamity, ultimo family members nila, ultimo buhay nila nawawala. Kaya nila yon. I mean, how dare them? That's why I am all for the movement against corruption. Ang maluwaluang sabi ni Alden. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Alden na tuluyan ding mawawalang korupsyon sa bansa, lalo na sa DPWH. Maybe like si Sir Vince Dizon of DPWH said na hindi agad-agad. This will take a very long time because it has been systemic already. So, matagal-tagal pero kailangan may gumalaw. Yun eh. Huwag nating hayaan na mangyari na naman sa atin. Bigla na lang itong mabaon sa limot. Because that's how I saw it. It's been reviewing past corruption cases in the government na parang all of a sudden nakakalimutan siya. Tinatapalan ng iba't ibang klaseng balita just so people could forget. The Filipinos are not stupid. We always remember, especially right now, with our platform, so wag kami, wag ang Pinoy, ang may pagbabantang himig na sabi ni Alden. Pinanindigan din ng award-winning actor ang kanyang social media post patungkol sa mga korap at magnanakaw sa pamahalaan. Korak ko at ipinost ko yon, tamaan ng tamaan. Sabi nga ng kanta ni Glock 9, yun ang favorite line ko, yung sa chorus part. Ang sabi, bato-bato sa langit at ang tamaan wag magalit. Ang matamaan wag masyadong halata, sabi pa ng Kapuso Star. Samantalang binigyan ng standing ovation ng audience ang pelikulang pinagbibidahan at idinirect na ipiniroduce ni Mr. Alden Richards sa Netflix ang Out of Order. Bukod kasi sa ipinapakitang acting ni Alden, pinuri rin ng lahat ang directorial debut ng aktor dahil pinatunayan niyang may karapatan din siyang maging magaling na filmmaker. Napakahusay din ng mga co-star ni Alden sa Out of Order na sina Noni Buencamino, Soliman Cruz, Heaven Peralejo, Nico Manolo, Yayo Aguilar at Ago Eksenang si Joyce Ching. So dahil po dito ay talaga naman pinalakpakan si Mr. Alden Richards at yan po ay kaabang-abang dahil October 2 ilalabas na po yan sa Netflix. But of course ito po yung tinatawag na pay-per-view. Kahit po kayo po ay meron pong Netflix na application, kayo po ay nagbabayad monthly. But aside from that, you need to pay for that para mapanood po ninyo ng buo yung kanya pong directorial debut na Out of Order. And that's what you call the pay-per-view. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below.
that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.